ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa kabila ng mga eksenang tila nagsasara na ng pintuan para sa kanya. Sa kabila ng mga sandaling parang iyon na ang katapusan. Unti-unting ipinahiwatig ng mga pangyayari ang isang bagay na hindi maaaring baliwalain. Si Roberto Guerrero ay hindi tuluyang nawala. At nang mabunyag ang posibilidad na iyon, biglang bumigat ang hangin sa isip ng mga manonood. Isang tanong ang paulit-ulit na umalinggaw sa kanilang isipan. Kung buhay pa nga si Roberto Guerrero, ano ang tunay na papel na naghihintay sa kanya sa mga susunod na kabanata? Magbabalik ba siya bilang tagapagligtas? O bilang mas mabigat pang anino mula sa nakaraan? At kung sakaling bumalik nga si Roberto Guerrero, anong uri ng pagbabalik ang haharapin niya sa mundong iniwan niyang puno ng galit, lihim, at mga tunggaliang hindi pa natatapos? Habang patuloy na pinag-uusapan ng publiko ang kapalaran ni Roberto Guerrero, isa pang mas malaking usapin ang dahan-dahang umuusbong sa likod ng mga eksena. Maraming manonood ang nagsisimulang magtanong. Posible bang magkaroon ng panibagong yugto? Magkakaroon ba ng ikalawang bahagi ang proyektong pinangunahan ni Coco Martin? Sa loob ng 3 taon halos gabi-gabi, nakasama ng mga manonood si Coco Martin at ang kanyang mga kasamahan sa kwento ng Batang Quiapo. Isang seryeng hindi lamang puno ng aksyon, hindi lamang drama, kundi isang kwento na nagbigay buhay sa mga karakter na tumatak sa puso ng publiko. Mga karakter na parang naging bahagi na rin ng kanilang sariling buhay. Ngunit habang patuloy ang mga usap-usapan tungkol sa ikalawang bahagi ng Batang Quiapo, may isa pang posibilidad na unti-unting lumilitaw. Ang susunod na hakbang ni Coco Martin. Maaaring hindi direktang pagpapatuloy ng parehong kwento. Sa halip maaaring isang ganap na bagong teleserye ang kanyang ihahandog sa publiko. Isang proyektong may ibang pamagat, ibang direksyon, ibang mundo, ngunit dala pa rin ang parehong lakas ng emosyon. At ang parehong uri ng kwento na sumasalamin sa realidad ng buhay. Sa gitna ng mga usap-usapang ito, isang pangalan ang paulit-ulit na nababanggit. Si Gabo. Isang proyektong inaasahang magbubukas ng panibagong yugto sa karera ni Coco Martin. Ngunit sa kabila ng pananabik ng mga tagahanga, may isang katotohanang kailangang tanggapin ng lahat. Hindi agad-agad maipalalabas ang proyektong ito. At ang dahilan ay hindi simpleng teknikal na paghahanda. Ayon mismo kay Coco Martin, kailangan munang maghintay. Sa loob ng 3 taon na halos walang tigil ang paggawa ng Batang Quiapo. Hindi lamang siya ang napagod. Napagod din ang mga artista, ang mga direktor, ang mga producer. At higit sa lahat ang buong production team na araw at gabing nagtrabaho upang maihatid ang bawat eksena sa telebisyon. Sa bawat araw ng taping. Sa bawat eksenang kailangang ulitin. Sa bawat gabing halos wala ng pahinga. Nakita ni Coco Martin kung paano ibinuhos ng bawat isa ang kanilang lakas, oras, at dedikasyon upang manatiling buhay ang kwento. Dahil dito, napagtanto ni Coco Martin ang isang mahalagang bagay. Hindi sapat ang simpleng pagtatapos ng proyekto upang mabawi ang pagod ng lahat. Kailangan nilang huminto. Kailangan nilang huminga. Kailangan nilang bumalik sandali sa mundong matagal nilang iniwan, ang mundo ng kanilang pamilya. Sa kanyang mga pahayag malinaw ang isang bagay. Para kay Coco Martin, ang kanyang mga kasamahan ay hindi lamang katrabaho. Sa loob ng 3 taon, naging pamilya na rin sila. Kaya sa pagkakataong ito, pinili ni Coco Martin na ibigay sa kanila ang isang bagay na matagal nilang ipinagpaliban. Panahon. Panahon para makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Panahon para makapagpahinga. Panahon para muling makahanap ng lakas. Ngunit kahit may pahinga, hindi ibig sabihin ay tumigil na ang lahat. Sa likod ng katahimikan, may mga plano pa ring gumagalaw. Ayon kay Coco Martin, nagsimula na rin silang gumawa ng ilang hakbang para sa taping ng bagong serye. May mga pag-uusap na. May mga ideya na ring binubuo. Subalit sa bawat pagpupulong nila ng mga direktor at producer, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Handa na ba talaga ang lahat? Na bumalik sa parehong matinding ritmo ng trabaho?
Dito naging malinaw ang desisyon ni Coco Martin. Sa halip na pilitin ang lahat na agad bumalik sa trabaho, pinili niyang ipagpaliban muna ang opisyal na pagsisimula ng bagong palabas. Nagbigay siya ng ilang linggo pang palugit. Para sa kanya, mas mahalaga ang kalagayan ng bawat isa kaysa sa bilis ng paglabas ng bagong proyekto. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang umiinit ang usapan. Kailan nga ba muling mapapanood ang panibagong proyekto ni Coco Martin? Ano ang magiging direksyon ng susunod na kwento? May mga tagahangang umaasa na muling babalik ang mga pamilyar na karakter. Ngunit mayroon ding handang yakapin ang isang ganap na bagong mundo na bubuin ni Coco Martin. Sa gitna ng lahat ng haka-haka, isang pahayag ang naging sentro ng pag-asa ng mga manonood. Ayon kay Coco Martin, posibleng pagkatapos ng mahal na araw nila sisimulan ang maseryosong paghahanda para sa bagong proyekto. Ang panahong ito ay hindi lamang pahinga. Isa rin itong pagkakataon. Isang sandali upang pag-isipan kung paano muling bubuhayin ang isang kwento na kayang tumagos sa puso ng publiko. At sa puntong ito nananatiling bukas ang napakaraming posibilidad. Kung tunay ngang buhay pa si Roberto Guerrero, maaaring ang kanyang pagbabalik ang magsilbing mitsa ng panibagong serye ng mga pangyayari. Isang pagbabalik na maaaring magbukas ng bagong kabanata. Isang kabanata na maaaring mag-ugnay muli sa mga karakter. At sa mga lihim na matagal nang naghihintay na mabunyag. Kung sakaling magpatuloy man ang kwento sa ibang anyo o sa ilalim ng ibang pamagat. Isang bagay ang tila tiyak. Ang mga pangalang tulad ni Roberto Guerrero at Coco Martin ay mananatiling bahagi ng mas malawak na naratibong minahal ng publiko. At habang naghihintay ang lahat, habang patuloy ang mga haka-haka, may isang katotohanang nananatiling malinaw. Ang kwento ay hindi pa tapos. Ngunit habang nananatiling tahimik ang opisyal na mga anunsyo, habang tila nagpapahinga ang buong produksyon, may mga senyales na nagsasabing may mas malalim pang galaw sa likod ng katahimikan. At sa gitna ng lahat ng iyon, muling bumabalik ang pangalan na matagal nang bumabagabag sa isipan ng mga manonood. Roberto Guerrero. Kung totoong ang buhay pa si Roberto Guerrero, hindi simpleng pagbabalik lamang ang kanyang haharapin. Ang kanyang paglitaw ay maaaring maging simula ng isang mas mabigat na unos. Sapagkat ang mundong iniwan ni Roberto Guerrero ay hindi na katulad ng dati. Maraming bagay ang nagbago. Maraming lihim ang naipon. At maraming sugat ang hindi patuluyang naghihilom. Kung sakaling bumalik si Roberto Guerrero, hindi lamang niya haharapin ang kanyang mga kaaway. Kakailanganin din niyang harapin ang kanyang sariling nakaraan. Ang mga desisyong ginawa niya. Ang mga taong nasaktan dahil sa kanyang mga hakbang. At ang mga kapalarang tuluyang nagbago dahil sa kanyang pagkawala. Sa kabilang banda, habang iniisip ng mga manonood ang posibleng pagbabalik ni Roberto Guerrero, patuloy ring pinag-uusapan ang susunod na hakbang ni Coco Martin. Sa loob ng mahabang panahon, napatunayan ni Coco Martin na kaya niyang lumikha ng mga kwentong hindi lamang nakakaaliw, kundi nagiging bahagi ng araw-araw na buhay ng mga manonood. Ang kanyang mga proyekto ay hindi basta palabas lamang. Nagiging karanasan ito para sa publiko. Kaya naman ngayon, habang hinihintay ng lahat ang susunod niyang hakbang, mas lalong tumitindi ang pananabik. Ano nga ba ang magiging anyo ng susunod na mundong bubuin ni Coco Martin? Magiging mas madilim ba ito? Mas emosyonal? O mas mapanganib kaysa sa mga nauna niyang proyekto? May mga nagsasabi na kung matutuloy ang proyektong Sigabo, maaaring magdala ito ng isang ganap na bagong direksyon sa kanyang mga kwento. Isang mundong maaaring mas malapit sa realidad. Mas magaspang. Mas puno ng tensyon. Ngunit sa kabila ng mga bagong posibilidad, hindi pa rin nawawala ang tanong tungkol sa mga karakter na minahal na ng publiko. May pagkakataon pa kayang muling magtagpo ang kanilang mga landas? Kung sakaling bumalik si Roberto Guerrero, posible kayang muling mag-ugnay ang kanyang kwento sa mundong ginagalawan ni Coco Martin? Ito ang mga tanong na patuloy na nagpapainit sa mga diskusyon ng mga tagahanga. Sa mga social media platform, sa mga online forum, at maging sa mga usapan ng magkakaibigan. Iisa ang sentro ng kanilang paghihintay. Ang susunod na galaw. Habang papalapit ang panahon pagkatapos ng mahal na araw,
Marami ang naniniwalang doon magsisimulang mabunyag ang mga susunod na hakbang. Maaaring unti-unting magsimula ang mga bagong taping. Maaaring magsimulang ipakita ang mga bagong karakter. At maaaring doon na rin magsimulang lumitaw ang direksyon ng bagong kwento. Ngunit gaya ng maraming proyekto ni Coco Martin, hindi lahat ay agad na inilalantad. May mga lihim na sinasadyang manatiling nakatago. May mga plano na unti-unting ipinapakita lamang sa tamang sandali. At marahil iyon din ang dahilan kung bakit lalong nagiging kapanapanabik ang paghihintay. Sapagkat sa bawat araw na lumilipas, parang may paparating na mas malaking revelasyon. Isang revelasyon na maaaring magbago sa direksyon ng buong kwento. Isang revelasyon na maaaring magbalik sa mga karakter na matagal nang nawala. At kung ang revelasyong iyon ay ang pagbabalik ni Roberto Guerrero, maaaring hindi lamang ito simpleng sorpresa. Maaaring ito ang maging mitsa ng isang panibagong yugto ng labanan. Isang yugto kung saan muling magsasalubong ang mga kapalaran. Muling mabubuksan ang mga lihim. At muling susubukin ang katapatan, paghihiganti at pag-asa. Sa huli, habang patuloy ang paghihintay ng mga manonood, isang bagay ang tila malinaw. Ang kwento ni Roberto Guerrero at Coco Martin ay hindi pa tapos. Ito ay tila pansamantalang huminto lamang. Parang isang malalim na paghinga bago sumabog ang susunod na bagyo. At kapag dumating ang sandaling iyon, kapag tuluyan ng bumukas ang bagong kabanata, ang mundong kanilang babalikan ay maaaring mas magulo, mas emosyonal, at mas hindi inaasahan kaysa sa anumang nangyari noon.